Kaibigan, welcome back. Narito ko ngayon sa Costco at heto, pinapakita ko sa inyo mga bisikleta. Alam nyo, kung hindi ako nag-research ng bisikleta, hindi ko matatagpo ng tunay at tamang bisikleta na para sa akin. Kailan-kailan ko lang nalaman na ang mga siklista ay iba-ibang uri. May mga mahilig sa mabibilis, trip lang na mag-commute o mag-tour, mag-camp and tour gamit ng bisikleta, at napakarami pa. Ako'y nabibilang sa more like bike packing or touring. Kaya itong bisikleta na pinapakita ko sa inyo, hindi angkop sa akin. Pang mountain bike yata to, sa limitado kong kaalaman, dahil meron siyang suspension. Pero hindi ako sigurado talaga kung talagang exclusive lang yun para sa mga nasa mga hill terrains, mga mountain bike na mga takbo. At meron din syempre na e-bike. Ang mga pamilya ko gusto akong ibili ng e-bike. Noon pa, scooter, e-scooter, e-bike. Na-consider ko na to pero hindi ko talaga trip to. Not that there's anything wrong with e-bike. Again, kung ano lang talaga yung inyong vibe or trip. At para sa akin, gusto ko yung medyo yung talagang physical. Maranasan ko na mahirapan din, although apply din ito dito, pero hindi talaga ako e-bike talaga na tao. At aware naman ako sa pagkakonveniente niya, kaya doon sa mga tao na nagde-design nito, you have to do some research dahil maraming nagugustuhan din ng e-bike. Again, just safety first, magkakaiba nga lang tayo. Ang uri ng bisikleta na nakuha ko ay hindi nagkakalay sa presyo nito. Brand new nga lang to. Nasa 400 or 600. Let's see the price. $500. Yung nakuha ko ay all Canadian made, Quebec. Although nasa 20-year-old na yata yun, or 15 year. I think 20-year-old na yung bisikleta ko. Used to be pag brand new ngayon, kukuha ka noon nasa 3,000. Not that much kumpara sa mga pamilya ko na ang gamit ang kanilang bisikleta ay nasa 20,000, 15,000 bisikleta. Yung sa akin, nakuha ko sa Kijiji ng 650 and I'm very happy. Although gagastos pa rin ako ng mga kailangan ko noon dahil gusto kong malagyan siya ng back rack, rear rack, front rack, at kung ano-ano pang mga kakailanganin ko para maging conveniente ako sa paglalakbay ko. Dahil kaibigan, gusto kong makapaglakbay ng hindi natin alam, mula dito sa Toronto hanggang sa Niagara. Gusto kong magawa yon. We'll see, masyado pang maga para sabihin. I wish may masasabi ako tungkol sa inyo, sa gear, sa mga components ng mga bisikleta. Hindi ko to balwarte, kaibigan eh. Alam nyo, kilala nyo ako sa channel ko na I talk about things like cars, paghahardin, snow removal, small engine, dahil yun ang alam ko. Pero itong bisikleta, I must admit, bago pa lang talaga ako natututo, although alam na natin magbisikleta sa Pilipinas pa. Kaya natutuwa ako at alam kong magugustuhan ko itong pagbibisikleta. Sana rin kayo, bigyan nyo ng tsansa. Hindi na ako magtatagal. Nga pala, since nandito na ako, kumuha ko ng helmet. At ang helmet na nakuha ko ay ito. I think itim is fine. Meron siyang technology na sinasabing MIS. It's something to do with yung impact. Ewan ko, I wish I could tell you again kung anong detalye talaga ito. Maybe you could check that sa internet na lang. Pero hina-highlight nila yung MIPS o MIPS. I think kinuha ko. Hindi naman kalakihan ng ating ulo. Sa katunayan, hindi naman malaki yung ulo ko. Kaya cash ito sa akin. Alright. Nandito nga pala ako kasama si Mrs. Teach ay namamalengke. Wala na kami supplies tulad ng yung mga malalaki, mga bulto like TP or toilet tissue paper at wipes at mga prutas. Tinatanong niya kung gusto ko ng tuxedo. Sabi ko saka na muna. Paborito kong cake yung kaibigan eh. Alright, dito na ako magpapaalam sa inyo. At again, sana bigyan nyo ng chance to dahil kung ako na hindi ngayon pa lang natututong ng mga bisikleta,
ay nagugustuhan ko, maaaring kayo rin, lalo na dito sa North America kung saan kalahati ng taon ay malamig, although hindi limitado sa pagbibisikleta tuwing winter, at yun ay tutuklasin parating mahusay. Bigyan niya ng chance na to dahil napakaganito sa ating katawan at isipan. Hanggang sa muli kaibigan, padayon.